Ang gusto ko lang po sanang i-share yung kung may magandang tutulong po sa amin, yung may sarili po kaming tirahan sana kasi hindi naman po namin tirahan po eh. Ano lang po kami. Parang nakikibantay lang sa may mga ng lupa, yun lang po sana. Gusto namin. Kung may magandang loob lang po sana. Sa gitna ng modernisasyon, nananatili ang mga kulot, isang katutuwang grupo sa Pilipinas na nag-iingat ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Ang mga taong naninirahan sa mga bundok at kagubatan ng Pilipinas ay mabubunyag ng isang mundo ng puno ng misteryo at pagtitiis. Ang kwento ng mga kulot ay isang kwento ng paglaban, pagtitiis at pag-asa sa gitna ng mga hamon ng modernong mundo. Sino nga ba ang mga kulot? Alamin natin sa dokumentaryo nito ang kanilang buhay at kultura. Magandang umaga po sa inyo. May ilang katanungan lamang po ako para sa inyo. Ano po ang inyong pangalan? Ilang taon na po kayo? Erin Serrano sa Tarteis na Ilang taon na po kayo nangyayarahan sa barangay Pamuti? 15 years na po kayo. Ano po? May mga anak po ba kayo? Ilan po sila? Bali, 5 sila, 3 lang yung nag-aaral. Bakit po? Kasi yung nandiyan na panganay ko, tapos yung 3 na lang. Yung boys yung gusto na. Next po is, ano po ang pangarap ninyo para sa mga anak niyo? Yun, ang pangarap ko sana makapagtapos sila at makahanap sila ng kung ano yung gusto nila sa buhay para hindi naman nila kami magaya na sa bundok na lang. Ang susunod na tanong naman po, Nay, ano po ang iyong ikinabubuhay dito sa bundok o bukid? Yun, pag tatanim ng kamuting kahoy, kamuting baging, tapos saging, tapos Susunod po, mahirap po ba ang pamumuhay dito? mahirap ah. Kailangan talaga pag taon-taon ka magtanim, gano'n. Kasi yung mga lalaki hindi naman araw-araw may trabaho, kailangan din taon-taon ka magtanim. Ano po ang mga pangarap ng paniniwala at kaugalian Ng tribo namin yun sa sa mga matatanda kasi hindi na namin ginagawa yun sa yung kultura namin. Kung may pagtitipon yun nagsusuot ng bahag yung mga lalaki tapos din yung mga babae ganun. Tapos may tinatawag sila na yung pinaka namin sa Tagalog si Jesus, pag sa katutubo naman ako naman iyari. Mga espesyal na okasyon po ba kayo ginagawa o ginagawa? Yung ganun. Sinabi kanina na yun. Pasyon yung ganun. Magsusot ng mga bahag yung lalaki. Tapos yun magtitipon. Tapos pag-uusapan yung kultura namin sa bundok. Paano nagbago ang inyong pamumuhay sa paglipas ng panahon? Maaring nabago. Nung nasa Pinatubo kasi kami, yung mga ibang pinakalulo namin hindi nakapag-aral. Kaya nung bumakwisyon daw, pumunta kami sa putok ng Pinatubo yun. Nabago yung buhay, nakapag-aral na lahat ng mga. Pati kami na rin nakapag-aral. Paano maaari makatulong ang iba sa inyong komunidad? Yung tulong na lang sana sa amin, yung gano'n na may sarili sanang paaralan kaso wala nga. Malayo yung mga estudyante sa amin. Walang nagtuturo na malayo. Bagamat maliit ang kanilang bilang, napakalaki ng kanilang ambag sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang buhay ng mga katutubong ay isang patunay ng kanilang katatagan, pagtsatsaga sa kanilang araw-araw na hamon sa kanilang buhay. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi pera o material na bagay, kundi ang kanilang pagkakaisa, pagmamahal sa kalikasan at pagpapanatili ng kanilang kultura.